Mga kapatid, kung sa Pilipinas, meron tayong bibingka at puto bumbong tuwing Pasko. Sa ibang parte naman ng mundo, uso po ang gingerbread house. Isa po itong uri ng confection na karaniwang gawa sa gingerbread biscuits. Pinapalamutian ito ng frostings, gumdrops at iba pang candy elements. Sinasabing nagsimula ang tradisyon ng gingerbread house as early as 1800s sa Germany. Pero mas sumikat ito noong 1812 nang ilabas ang kwentong Hansel and Gretel. Kwento po yan ng magkapatid na nagoyo ng isang witch na pumasok sa kanyang lair dahil sa katakam-takam na bahay. Ang pamimigay naman ng gingerbread cookie ay sinasabing nagsimula noong panahon ni Queen Elizabeth I noong 15th at 16th century. Pero at that time, hindi pa bahay ang korte, kundi tao o yung tinatawag na gingerbread man. Yan po ang ipinamimigay na regalo ng reyna sa mga bumibisita sa kanya. Usually, ay kahawig pa nga ng bisita ang natatanggap niyang gingerbread man. Pero paano nga ba naging related sa Christmas ang gingerbread house? Sinasabi kasing nag-coincide o tsumempo ang Pasko sa harvest season ng mga spice na ginagamit sa paggawa nito. Hanggang sa naging tradisyon na ang paggawa nito as a form of family bonding. Not so Christmassy man ang history ng gingerbread house, hindi maikakailang may kakaibang Pasko feels itong hatid. Maging kasing sweet din po sana ng Pasko nyo ang gingerbread house. At gaya nga po ng lagi po nating sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay.